Hey! Kamusta kayo? Ready na ba kayo para sa isang super cool na kwento? Tungkol to sa paglutas ng problema at syempre sa teamwork. Tara, simulan na natin. Alam nyo, naisip nyo na ba kung anong nangyayari pag ang isang team, halimbawa yung paborito nyong banda, biglang sumikat? 'Di ba? Grabe, biglang ang dami-dami ng ginagawa. Kasi minsan, yung pagiging super successful, yun pa yung nagiging sanhi ng mga, bagong problema. Mga problemang hindi mo akalain. At yan mismo yung nangyari sa kwento natin for today. So, eto na nga. Nung unang panahon, yung simbahan, grabe yung paglaki. As in, araw-araw, may mga bagong sumasali. Ang saya, di ba? Ang tawag dyan, a good problem to have. Pero, problema pa rin yun na kailangan nilang solusyon yan. At hindi lang basta dumami. We're talking, sobrang dami talaga. Imagine, dahil dito, yung mga leaders, yung mga apostol, nahirapan na silang i-handle lahat. Parang isipin nyo yung group leader nyo sa school project. Tapos siya lang lahat gumagawa. Sobrang nakapapagod, di ba? Ganun na ganun yung nangyayari sa kanila. At dahil dyan, dito na nagsimula yung problema. Kasi nga, sobrang dami na nila. May mga iilan na nakaramdam na parang, teka, napapabayaan yata kami. So ayun na, nagsimula na yung mga bulong-bulungan, yung tinatawag na grumbling. Okay, so ano ba yung pinag-uusapan nila? Ito kasing kwento. May dalawang grupo pala noon. Yung isa, mga Greek-speaking. Naramdaman nila na yung mga byuda nila parang hindi masyadong naaalagaan sa daily na pamimigay ng pagkain. Tapos yung isang grupo, yung mga Hebrew-speaking. Doon galing yung mga apostol. Hindi naman to super laking away, okay? Pero alam niyo yun, issue to ng pagiging patas. At kailangan tong ayusin, agad-agad, bago pa lumala. So, tanong ko sa inyo, kung kayo yung apostol, anong gagawin nyo? Paano nyo to aayusin? Sige nga, isipin nyo. Kasi, yung naisip nilang solusyon, sobrang talino. So imbes na, alam niyo yun, pumili lang ng isang side, ang ginawa ng mga apostol, tinawag nila lahat para sa isang malaking meeting. Napakagandang diskarte. Gusto nilang gumawa ng isang plano kung saan lahat talaga ay makikinabang. Okay, so heto na yung brilliant plan nila. Parang first step process lang Step 1, tinipon lahat para mag-meeting. Step 2, sinabihan nila yung mga tao na, pumili kayo ng 7 helpers. Step 3, yung mga helpers na to, sila na yung dahala sa mga daily needs tulad ng pagkain. And Step 4, yung mga apostol, makakapag-focus na sila sa pagtuturo. 'Di ba ang galing? Parang sa isang basketball team, may point guard, may center, hati-hati sa trabaho para manalo ang buong team. At heto mismo yung sinabi nila, parang instruction manual. Sabi nila, kaya mga kapatid, humanap kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting reputasyon, puno ng banal na espiritu at ng karunungan. Wow! Dito pa lang, alam mo nang hindi basta-basta yung mga katulong na hinahanap nila, di ba? Mataas ang standards. So ilan nga ulit yung kailangan nila? Ang magic number ay 7! 7 super helpers ang napili para sa super importanteng trabaho na to. At take note, hindi sila basta-basta helpers. Sila yung mga kailangang una, honest, tapos matalino, iginagalang ng lahat, magaling mag-manage, at syempre, isang mabuting ehemplo sa lahat. Alam nyo, sila yung nakinala bilang mga pinakaunang diakono. Okay, so maganda yung plano, di ba? Top-notch din yung mga napili. Pero, heto na, ang tanong ng bayan. Gumana ba? Naging successful ba tong teamwork experiment na to? At ang sagot, isang napakalaking yes. Grabe. Tingnan nyo to. Yung mga reklamo at bulungan, bumaba. Yung happiness ng mga tao, tumaas. At higit sa lahat, yung paglago ng simbahan, tumaas din. Total success, di ba? Ito talaga yung definition ng teamwork makes the dream work. Kasi check this out. Nawala yung mga reklamo, naalagaan yung mga byuda, nakapag-focus sa pagturo yung mga apostol, at take note, yung mga diakono, hindi lang sila helpers, naging great teachers din sila. At ang resulta, lalo pang dumami ang mga mananampalataya. At dito natin makikita yung pinaka-esensya ng kwento. Ano ba ang teamwork? Simple lang. Ito yung kapag ang mga tao, nagtutulungan. Ginagamit yung iba't ibang skills nila para maabot ang isang common goal. Yun mismo, yun yung ginawa ng mga apostol at ng 7 diakono. At dahil sa bagong sistema at pagkakaisa na to, ang buong simbahan parang nading isang well-disciplined army. Isipin niyo yung lakas nun.
Sobrang tibay at sobrang solid nila dahil sa pagkakaisa. So ano nga yun yung aha moment natin dito? Ano yung pinaka-main lesson na pwede nating pulutin sa kwentong to? Simple lang pero sobrang totoo. Kapag lahat sa team ginagawa ang part nila, buong team ang panalo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, lahat. Yung tamang pag-organize at pagtitiwala sa bawat isa, yan talaga yung susi sa tagumpay. At ngayon, para sa inyo naman, iiwan ko tong tanong na to. Isipin nyo ha, saan kaya sa team ninyo, pwedeng sa sports, sa school, o kahit sa pamilya nyo, pwedeng makatulong ang konting teamwork para maging mas better pa kayo? Isipin nyo yan. Hanggang sa susunod!